Kawawa naman yung baby ko. Di ba nandito siya, nakapasto. Kasi nga ganito na yung current setup ko. Nandito na siya ngayon sa ilalim. Baby ng mommy. Ay, nilagay ko na lang dun yung paa ko para napifeel niya pa din. Naamay niya pa din ako. Lagi yan na kasi nandito. Kabuntot sa akin. Dito siya kaso ang isikip, nahuhulog siya. Nga. Natuluyan na yung sakit ko. Ilagnat na ako. Actually, kagabi ko pa ito nararamdaman. Ininuman ko ng gamot. Kaso hindi umubra. Ang masama, si Hana may lagnat din. Ano ba yun? So, hindi ko maasikaso yung anak ko. Ayun siya. Upset siya ngayon kasi nantaas ang lagnat. Uso din kasi ngayon gawa ng panahon. Tapos, napagod pa ako na sobra kahapon. Sobrang init. Pag sobrang napapagod talaga ako ganito. Pagising ko kaninang umaga, bagang-baga yung throat ko. Uminom ako ng antibiotic. Kala ko mag-okay na. Ay. Hindi ko alam kung makakapasok ako mamaya. Tinapos ko lang yung trabaho ko kanina Naglabas ako ng chicken. Kasi kala ko makakapagluto ako. Para sana lutuan ko si Hana ng tinola. May sabaw. May ulam naman kami yung adobo. Kailang para sana may sabaw. Kaya lang hindi ko na kaya pala magluto. Kasi pinilit ko lang yung trabaho ko tapos nahiga na ako. Mag-alarm ako 11:40. Magluto ako siguro kahit noodles na lang muna. Para makakain din kami. Makainom kami ng gamot. Tanda ko lang, hindi ko alam kung last year ina-injectan ko itong dalawang bata ng flu vaccine Kasi dati nagkaroon din ng outbreak ng flu dito. Lalo na sa school nila. Hindi ko alam, siguro expired na yung vaccine. Sobrang sakit ng ulo ko. Tapos ang sakit ng katawan ko. Sana makapasok pa ako mamaya. Pag okay sana itong pakiramdam ko. Pipilitin kong gumising ng 11:40. Magluluto ako noodles. Ay, ang hirap pag nagkasakit ka talaga. Wala rin talagang nag-aasikaso, kundi ako lang din. Ang mahirap pa, kasabay mo yung anak mo, hindi mo rin maasikaso mismo yung anak mo. Sana yung isang bata hindi mahawa. Ay, palay. Hindi ko na talaga alam kung paano pa ito. And, kailangan bumangon. Magluluto ako ng mami. Kailangan kong gumaling agad kasi kawawa yung mga bata. Bala ko sana tinola. Kaya lang hindi na kaya ng hours. Kaya ko naman kasi nanghihina lang kasi nga trangkaso to. Kasi yung kalamnan ko is masakit din, makirot. Pero kaya ko. Kasi yung sakit ng ulo ko naman is normal na sa akin. Like, parang lagi ko na lang itong nararamdaman. Kaya hindi na bago. Lalagyan ko ng itlog itong lulutuan ko rin si Hana. Laki ng itlog. Ang hirap kapag ganito, no? Na
ikaw lang din yung inaasahan, tapos may sakit ka. Ang hirap. Papakiramdaman ko pa yung sarili ko mamaya kung kaya ko. Para kung makapagpaalam ako. Pero kaya ko siguro kasi wala naman akong tracker. Sundot-sundin mo na lang yung ticket. Kasi ayoko talagang magkaroon ng issue ng absent. Lalo na nasa kakaka-start lang namin nun sa bagong management, bagong team, diba? Kaya ayoko magkaroon ng record. Hindi ko rin asikaso itong mga pusa. Ay, pasensya ka na po. Wait lang, mahal ko. Ano, mabagsak ang cellphone, mahal ko. Ito, may wet food. Ay, dry food. Sandali lang, dry. Adobong niluto. Adobong tuyo. Hello mga Thai! Kumusta kayo? Today is July 23rd, 2026. And yes, thank you Lord. Thank you po. I'm okay now. It's not 100% na I'm okay. But at least I'm okay. Na I'm able to do my responsibilities and everything. As matutuloy na ang ating pangarap na sinabawan. Magluluto ako ng tinolang manok. Bumili si daddy ng mga sangkap kanina. Kahapon, nag-ano lang kami ni Ate Hana, nag-noodles. Nagpabili rin ako ng purorots, konting purorots para sa mga bata. Ang lalaki ng kiat-kiat, oh. Di ba maliliit lang yung kiat-kiat? Nagpabili rin ako ng Lysol kasi ito ay walar na, horot na. Ang mahal ng Lysol, no? Kailangan ko ng Lysol kasi yung virus namin is sumasara G. Oo, ikot-ikot lang dito sa bahay. Hawa-hawa na lang talaga kami dito ng sakit. Katatapos lang ng ating trabaho. Yes, thank you Lord. Thank you. Sobra. Kasi alam nyo na, kahit sobrang sama ng pakiramdam ko kanina, as in, akala ko talaga matutuloy yung absent ko. Pero, nung tumayo ako, nung una, siguro mga first 2 hours, parang hindi ko kaya. Pero, nung habang tumatagal na, habang naha-high blood na ako dun sa customer, umukay na ako kasi pinagpawisan ako. After kong mag-asikaso dito, maghugas ng plato, and magluluto na ako sa labas. Ito yung pinagpigaan ko ng kalamansi. Kasi nagkalamansi juice kami ng mga bata. Tapos, nagpabili ako ulit kanina kay daddy. Balak ko siya kasi, hassle pa kapag yung magpipiga-piga ka pa. So, balak ko, ipiga ko na siya lahat. Tapos yung mga purong kalamansi is ilalagay ko dito para transfer ko na lang siya sa baso. Tapos, binili kong honey. Ito, honey. Kasi maganda yung review. Pure honey daw siya. Hindi ko alam kung talagang pure ito. Kasi lahat ng nabibili ko, hindi naman talaga siya pure. Pero yung amoy niya parang pure. Tsaka yung consistency niya super lapot. Ewan ko, hindi naman kasi ako maghahani. Ito yung pinang mamatamis ko sa kalamansi juice namin. Hindi asukal ito. Ayusin ko lang ang mga bagay. Na-shutdown ko na ang computer. Okay. Double check natin ireng pinamili ni daddy kung lahat ba ng kailangan ko ay nabili ni daddy. Maglilista na ako ng mga menu for the week. Menu. Chef yarn. Ang mga lulutuin. Mga simple lang din naman yung mga alam kong luto. Tapos,
Mamamalengke na kami ng good for 1 week na. Though malapit lang yung palengke dito, ang problema kasi is yung oras. Very limited yung oras namin ni Daddy. Sobrang busy kami. Busy, hindi naman na naging presidente. Oh, so very good. Bumili si Daddy ng maraming kalamansi. So more than half nito, i-juice ko na. And ilagay ko nga siya doon sa container. Merong chicken, merong sayote, and spinach. Masarap sana yung sili, dahon ng sili, no? Pero wala siguro, kaya ito yung nabili niya. Kasi pag may dahon ng sili, yun yung binibili niya. So, meaning wala. Alam nyo ba na timing, kasi diba sabi ko, hindi muna ako mag-OT kasi nagkakasakit na rin ako. Napapabayaan ko na rin yung mga bata, yung pagkain ng mga bata. Sakto kasi pinost muna yung mga nag-OT kasi medyo ano na kami sa tickets. Medyo updated na kami sa mga tickets. And hindi naman na ganun kadami yung volume ng dumadating na tickets. So, okay na. No need na raw muna mag-OT. Sakto kasi hindi na talaga muna ako mag-OT eh. So, sumakto siya talaga. Sana, kapag need na namin ulit mag-render ng OT ay okay na kami dito sa bahay. Okay na yung nakapag-adjust na ang bawat isa. Naayos na, nagkaroon na ng time management. Ang pagluluto ko ay nasaayos ko na. Kung paano. Ang kailangan namin dito, time management talaga. Kasi wala kaming gipit na gipit kami sa oras. Kaya, ayun. Update nga pala dun sa dun sa katrabaho ko na nakikipag-swap ng schedule. Okay naman na hindi naman siya na hurt. Kasi 'di ba sabi ko sa inyo, as much as I can, i-approach ko siya ng maganda kahit na medyo nainis ako. Medyo nainis talaga ako, to tell you honestly, dun sa pakikipag-swap niya. Is inisipan ko pa rin ng magandang approach, syempre. Okay naman, hindi naman siya na nag-thank you pa rin naman siya na kasi talaga, kahit sino ay mahihirapan dun sa kanyang request. And okay naman, good thing naman na intindihan niya. Kasi kung hindi niya maiintindihan, wala akong pake. Bahala siya sa buhay niya. Diba? Hirap na nga ako dito sa bahay. Tapos, paguguluhin niya palalo yung schedule ko. Imagine niyo, hindi ko na nga alam kung paano ko hahatiin ang mga bagay-bagay. Tapos, babaguhin niya pa ang aking schedule. Tsaka sobrang tagal ko nagtiis dun sa schedule namin, dun sa dating management namin. Grabe yun. May split days off pa nga ako nun eh. Pero wala talagang angal. Kung ano yung schedule yun, type. Buti nga hindi nila naabutan yung naabutan nila, pero saglit na lang kasi nun. Siguro 1 month na lang. Hindi nila naabutan yung halos weekly. Meron kaming twice na meeting na sobrang kakabahan ka kasi ang bigat. Ang lahat na lang ng isisisi sa mga agent. Na kung tutuusin, kapabayaan naman ng mismong manager. Yun lang naman. Pero again, thankful ako dun sa OM namin. Kasi kung hindi dahil sa kanya, di rin ako mapupunta dito sa bagong team namin, di ba? Kasi siya yung mismong nag-open ng door for me. Siya yung nagbigay sa akin ng opportunity na talagang mag-work from home. Ayan. Kaya thankful pa rin ako doon. Sobrang. Saan tayo likod ko?
Ay, ang vacuum pala, nandun pa. Ibabalik ko yan siya dito. Diba sabi ko sa inyo, may sibol dito sa amin. Ay, naku, ito pa, parusa to. Kapag ka umuulan na, kinakabahan na ako eh. Kasi lagi na lang baha. Eh, yung lalagyan namin ng vacuum, inaabot din yun ng baha. Kaya, itinatanggal namin doon, hindi ko pa nabalik. Mamaya. So, magluluto ako ng tinola. Pangarap kong tinola. Alam nyo ngayon, makapagluto lang ako ng ulam. Sobrang laking accomplishment na, sa totoo lang. Kasi ang hirap. Ang hirap na tatapos ako sa work ko. Alas 8, alas 9. Wala pang OT yun na. Yung regular lang yun. Kasi nga hinahabol namin yung mga tickets. Kasi nga, humirap yung process. Buti na lang talaga, walang tracker. Kaya yung productivity namin, nahahabol pa din. Ang target namin daily is 100 tickets. Pero kasama naman na yung mga nagiging calls mo. Nagiging chats. Kasi bibihira lang yung ano ngayon eh. Kasi yung phone is binigay sa ibang team. Siguro mga pumapasok na lang sa amin yung mga umaga sumusobra doon. Pag sobrang queue na doon sa kabila. Yun lang yung pumapasok sa amin. Sobrang bibihira na. Bihira lang din naman yung chat. Kaya, email talaga. Email talaga ang ano namin ngayon. Focus. Eto pa. Diba kailan lang yun nung nakipag-meet and greet kami with our new boss. Nagpaplano na naman silang mag-team building. Hindi ko talaga alam na kung makasama pa ako sa kanila. Kahit ang hirap din makipagsabayan sa mga katrabaho ko kasi mga bata pa yung mga, hindi naman sobrang bata. Pero kumbaga, yung iba sa kanila talagang siguro nasa 20s, 30s. Yan. Tapos yung kalamihan sa kanila mga single pa. So pwede talaga silang maglayas-layas anytime. Ewan ko baka hindi na ako makasama doon. Sa ano pa naman, December ata nila pinaplano. I'm not sure kung makasama pa ako. Kasi ang gastos din eh. Yun nang nag-ano kami, nag-meet and greet kami sa Makati. Ay, ang laki nang nagastos. Ako kasi, pahinga ko na lang. Tsaka ano din ang gastos. Yung gastos yung inaalala ko. Sakit ng likod ko. Masakit ang aking likor. Mamaya ko na lang gigisingin si ate pagkakain na ng lunch para masulit na yung tubig niya. Gising kasi ng alanganing oras to. Naasikaso niya pa si ate niya. Sabi ko, anak ako na. Take your rest. Ayun na lang naman yung ano sa akin, yung ubo. Yung ubo ko dry. Pero i-prepare ko muna dito yung yung mga ingredients. Kasi ang init sa labas. Kapag naayos na to, bibili ko ng induction dito. Para kapag sobrang init sa labas, ito na lang ako magluluto sa loob. Okay. Alam nyo ba, sobra akong thankful sa buhay ko ngayon, sa buhay namin ngayon. Kasi kahit na hindi naging madali, hindi madali talaga, nakakaya namin
sa dugot pawis talaga namin ni Daddy. Kahit na iraraos namin ang mga bagay-bagay. Diba? Tapos si Ate Hana, next year, college na. Na kahit na sakitin ako, laging masama pakiramdam ko, I'm still working. Diba? Na nakakapag-provide ako kahit pa paano. Kaya sobrang thankful. Sobrang excited din na magkahalig si Ate Hana, and at the same time worried. Nagkaka-anxiety din ako. Most especially kapag nakikita ko yung mga balita ngayon sa mga Rafi Tulfo. Alam nyo ba, diba, halos taga dito yung mga insidente na nangyayari this past few months. Taga dito Pampanga, Bulacan. Ito lang sa amin, as in malapit lang. Mga estudyante yung halos nabibiktima. Kaya parang si Ate Hana, nagbabalak siya mag-boarding house. Kasi ang layo. Kasi plano namin nasa Dabsu siya. Sana talaga doon siya mapunta. Kaya sobrang tututukan namin yun. Kasi slot kasi doon paubusan ng slot. Pag hindi ka or pag na-late ka, hindi ka makapasok doon. Ito yung amount ng chicken na iluluto ko. Konti lang kasi walang masyadong kumakain sa bahay na ito. Tsaka may sabaw ito eh. Hindi nila masyadong gusto ang may sabaw. Pero dahil may mga sakit, mga pagaang mga lalamunan, ay mainam na ang humigop ng sabaw. Nag-iisip na ako ng pwede kong i-excuse eh. Kasi yung team building na binabalak nila is December pa naman. Napapagod na talaga akong mag-team building. Oy, yung edad ko parang hindi ko na rin kinakaya. Kasi dami ko pang sakit-sakit. Mahilo-hilo pa ako sa biyahe. Diyos ko, puro de. Tsaka ang hirap no, lalayo namin sa isa't isa. Mostly ng mga katrabaho ko is from Davao, Cebu, Laguna, Cavite. Yan, meron akong mga katrabaho dyan. Na para bang kung makapag-team building eh, ang lalapit lang namin diba sa isa't isa. Grabe nga yung pagod ko noon nung makipag-meet and greet kami doon sa bago naming boss. Kasi straight from kami noon, duty. Walang tulog-tulog. Biyahe. So malamang sa malamang ganun din ang mangyari dyan. Yung magta-travel ka nang wala kang pahinga, wala kang tulog. Naku, hindi ko nakakayanin. Uy. Ang hirap makipagsabayan sa kanila kasi mga bata pa tong mga to eh. Ako kasi expired na. Na-expired na si auntie. Tuwa talaga ako kasi akala ko talaga mag-absent ako ngayon. Kasi ang hirap na hirap akong bumangon. Alam niyo ba yung alarm ko? Nakatatlong patay yun. Kasi parang hindi ko pa kaya. Hindi ko kayang bumangon. Actually, 2 minutes eh, bago ko nag-login. 2 minutes na lang. Sabi ko, sige daw, try ko daw. Kapag hindi talaga kaya di magsasabi na lang ako. Kinaya ko naman. Iraos. Sobrang happy. Sana kayanin ko ulit mamaya. Sana talagang dire-diretso din yung aking ganda ng pakiramdam. Natira na lang naman sa akin is ubo. Inuubo na lang ako. Yan lang naman. Okay, magde-disinfect ako ng bahay mamaya. Mag-spray ako ng buong kabahayan. Ay po. Oh no. Muntik na yung aking daliri. Diyos ko. Iniingatan ko ang aking daliri. Paano na ako mag-type? Uy. Nag-molds na itong aking repolyo. Itapong ko na. Hindi ko na bala ko sana yan igisa sa yung corned beef. Hindi ko na nagawa. Excited na ako dito sa aming
customized cabinet, kitchen cabinet. Pag nakabit na yon, bibili na ako ng mga bago naming plato, bagong baso, tasa. Kasi ngayon, hindi ako makabili kasi wala akong paglalagyan. Luma na kasi itong mga gamit ko dito. Yan, ito na ang ating tinola. Na aking inasam-asam. Minessage ko na si Daddy, pinapauwi ko muna. Para sabay-sabay na kaming kakain. Si Ate Hana, gigisingin ko na din. Medyo madami-dami din yung nakuha kong calamansi juice. Ayan yung pinapigaan ko. Natapos din ako after 48 years. Medyo masakit lang siya sa kamay. Transfer ko siya doon sa Pichil. Kala ko sobrang dami. Anak, baka mapagkamalan yung juice to, ha? Purong kalamansi to. Yan, para hindi na ako magpara-piga-piga pa. Nagtimpla ako ng kalamansi juice. Ano to? Maligamgam. Hindi muna tayo kape for today's video. Kalamansi muna tayo. Sobrang kate ng lalamunan ko. Hindi na ako nilagnat. Actually, hindi na ako nilagnat magdamag. Ano lang talaga. Yung ubo ko, as in, grabe na. Buti na lang talaga, wala kaming masyadong calls. So, ayan. Ito yung piniga kong kalamansi. Yan. Convenient talaga. Kasi hindi na ako magpiga-piga pa. Lalo na kapag nasa trabaho ako, diba? Tinitimpla ko na lang na parang kape. Ako yung asim. Thank you so much for watching. Always stay safe and always do good.